Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Dahan-dahang nagmulat si Jace after 15 hours of sleeping. Ay nagising na rin. Thanks God, you're awake. Sambit ni Dave na ikinalingon niya sa kaliwang bahagi ng kama. Dave? Sambit ni Jace. Yes, baby. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Dave. Medyo okay na, but I feel something painful on my tummy. Sagot ni Jace. Hindi kaagad nasagot ni Dave dahil eksakto namang bumukas ang pinto. Oh, thanks God. You're awake, anak. Wika ng maluhaluhang ina ni Jace na mabilis lumapit nang nakitang gising na ang dalaga. Napalingon siya sa kanang bahagi ng kama kung saan naroon na ang mga ito. Mommy, Daddy, Kuya Jazz, Kuya Jake, you're here too, Rian. Wika ni Jace na pilit ngumingiti. Yes, baby, we're all here. I'm sorry for what we have done to you. Siguro, kung hindi namin pinairal ang sama ng loob sa'yo, hindi mo mararanasan ang ganito. Wika ng ama ni Jace at mababanaag ang pagsisisi. Dad, Mom, I must be the one to apologize. Sorry for everything. Saad ni Jace. Let's forget the past. What's important is now. Bunso, pagaling ka kaagad ha. Malapit na kaming ikasal ni Rian. Saad ni Jake. Talaga kuya? Kayo pa rin pala. Wika ni Jace na bahagyang napangiti. Oo naman, ikaw ang bridesmaid ko ate. Nakangiting wika ni Rian. Bahagyang ngumiti ulit si Jace. Hindi ka pa rin nagbabago, ate pa rin ang tawag mo sa akin. Kahit magkaedad lang naman tayo. Wika nito sa kaibigan. Di ba nga kayo ni Kuya Dave ang brother and sister ko? Kaya kahit magkakaedad lang tayo, gusto ko kayong tawaging ate at kuya. Sagot ni Rian. Okay, kumusta ka naman? Tanong ni Jace sa kaibigan. I'm good. Natupad ko na yung dream natin na maging pediatrician. Sagot ni Rian. Wow, mabuti ka pa. Samantalang ako, hindi na natapos ang pag-aaral dahil sa kagagahan. Pero teka, dapat ang kasal pagkatapos kong manganak. Malungkot na turan ni Jace. Nagkatinginan silang lahat at natahimik. Why? Is there something wrong? Tanong niya bagamat mahina pa rin ang boses. Ginagap ni Dave ang kamay ni Jace at malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng binata. Di ba sabi mo may masakit sa bandang tiyan mo? Marahang saad ni Dave. Tumango ang dalaga. Kasi inoperahan ka pa para... Tumingin muna ang binata sa mga magulang ni Jace. Para ano? Sambit ng dalaga. Kakaibang kaba na ang nagpaparamdam sa kanya. Para kunin si baby. And hindi magawang ituloy ni Dave ang sinasabi niya. You mean, nanganak ako nang wala sa oras? Hindi na napigilang tanong ni Jace. Tumango si Dave. Ang baby ko. Nasaan ang baby ko? Gusto ko siyang makita at mayakap. Agad nasabi ng dalaga. Jace, wala na si baby. Diretsahan ng sabi ni Dave. Napayuko ang binata upang itago ang namuo niyang mga luha. No, that's not true. She's alive. Bring me my baby.
Nagsisimula na siyang magpumiglas. Ah! Sigaw niya nang tinangka niyang bumangon, pero kumirot ang kanyang sugat. Jace, calm down, baka dumugo ang sugat mo. Saad ni Jazz. Kuya, gusto kong makita ang baby ko. Please. Pakiusap ng dalaga. Mommy, Daddy, please. Dalhin niyo ako sa baby ko. Saad muli niya. Niyakap ng kanyang ina ang dalaga. You will see her, pero hindi pa ngayon. Pinapaayos pa namin siya. Saad ng kanyang ina. Paano ka napunta rito? Sinong nagdala sa akin dito? Magkakasunod niyang tanong na may bigkis ng hinanakit ang boses. Kami ni James. Siya ang nagsabi sa akin ng kalagayan mo. At ang tumulong sa akin para makapasok sa kondo ni Ralph upang makuha ka. Pero noong nandun na kami, nakita ka naming duguan at walang malay. Kaya itinagbo ka namin dito. Paliwanag ni Dave. Hayop talagang lalaking yun. Wag na wag lang magkukrus ang landas namin. Wika ni Jace na impit na umiiyak. Jace, sorry. I was late. Hindi ko naman kasi alam na hindi na maganda ang kalagayan mo. Kung alam ko lang una pa lang, hindi na kita ibinigay. Hindi sana kita hinayaan bumalik sa kanya. Hinging paumanhin ni Dave. Dave, wala ka namang kasalanan. Pero bakit ang baby ko? Sana ako na lang. Patay na si baby, nasa kondo ka pa lang. Kaya ka inoperahan para makaligtas. Ang baby ko. Bigkas ng dalaga at tuluyan ng napahagulhol. Niyakap muli ng kanyang ina. Humanda sa akin ang lalaking yun. Sisiguraduhin kong hahaplos siya ng rehas. Banta ng dalaga. We got your back. Wika ng kanyang ama. Ilang sandali rin siyang yakap ng kanyang ina. Bumitaw lamang sila sa isa't isa nang bumukas ang pinto at iniluwa ang doktor na may kasamang nurse. Pinalabas muna sila ng doktor. Bago tuluyang lumabas, ay sinulyapan ni Dave ang dalagang patuloy ang pagmalisbis ng mga luha. Awang-awa siya rito, subalit wala naman siyang magagawa upang ibalik ang buhay ng munting anghel. Umatak ang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. Kaagad siyang lumabas. Eksaktong dumating si Ralph paglabas niya. Anong ginagawa mo rito, ha? Hindi ka rin makuha sa isang salita, no? Anas ni Jazz. Gusto kong makita si Jace. Nakikiusap ako. Gusto ko siyang makausap. Pagmamakaawa ni Ralph. Huwag mo nang tangkain dahil kinasusuklaman ka niya. Pakiusap, Ralph. Hayaan mo munang makapagpahinga si Jace para bumalik ang lakas niya. Sagot ni Dave. At ano, para sulutin mo siya, ganon. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi mo siya pinakialaman, hindi hahantong sa ganito. Paninisi ni Ralph. Mabuti pa nga kung siya ang mapangasawa ng aming anak kaysa namang ikaw na puro sakit ng ulo. Pasalamat ka at nakaligtas si Jace. Pero malaki pa rin ang kasalanan mo. Kaya ihanda mo ang iyong sarili sa oras na bumalik ang lakas ng anak ko. Banta ni Don Joseph. Hindi ninyo alam ang lahat, kaya ganyan na lamang kayo sa baklang yan. Wika ni Ralph. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Dave is a real man. Mas bagay ka pang ang maging bakla. Walang paninindigan. Alam na namin ang lahat ng nangyari. Sinabi mismo ni Dave. Saad muli ng Don. Ako pa rin ang mahal ni Jace. Kaya makukuha ko siyang muli. Pakakasalan ko siya. Huli na. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko siya hahayaang mapunta sa'yo at itira mo sa kondo na daig pa ang impyerno. Gigil na wika ni Dave.
Tingnan natin. Saad nito at saka nagmarcha paalis. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang doktor. She's okay. Kailangan lamang niya ng pahinga. Saad ng doktor sa kanila. Thank you, Doc. Kailan namin siya pwedeng ilabas? Tanong ng ina ni Jace. Kapag dumumi na siya, ay pwede na. Basta pagkaiingatan ang kanyang sugat. Nasabi na ba ninyo ang nangyari sa kanyang anak? Sagot ng doktor. Yes, Doc. That's why she's crying. Sagot ni Dave. She needs you all this time. Just always talk to her whenever she's awake. Wika ng doktor. Yes, Doc. Thank you. Saad naman ni Don Joseph. Ngumiti ang doktor at saka na nagpaalam. Iho, ikaw muna ang bahala kay Jace. Uuwi muna kami, magpapahinga lang saglit. Bilin ng ina ni Jace kay Dave. Sige po, ako na po ang bahala sa kanya. Alam niyang wala pang pahinga ang mga ito dahil dumiretso sila sa ospital at hindi iniwan si Jace. Hinihintay na lang magising upang masigurong maayos na ang dalaga. May kondo namang matutuluyan ang mga ito. Iyon ang gamit ni Jace noong nag-aaral pa. Pumasok muna silang lahat sa kwarto na kinaroroonan ng dalaga. Bunso, uuwi muna kami ha. Magpapahinga lang kami sandali. Babalik din kami. Paalam ng ina ng dalaga. Mommy, yung baby ko, gusto kong makita. Sagot ni Jace. Bukas ay makikita mo siya. Ipapaayos na namin. Ibuburol din natin siya, at least for 5 days. Saad naman ni Don Joseph. Don't cry na. Hindi siya happy kapag sad ka. Pinahid ng Donya ang mga luha ng dalaga at saka hinalikan sa noo bago niyakap. Makalipas ang ilang sandali ay naiwan silang dalawa ni Dave. I'm sorry. Pambabasag ni Jace sa katahimikang namutawi sa kanilang dalawa. Wala ka naman kasalanan sa akin. Sagot ng binata. I'm sorry for hurting you. Ulit ni Jace. Wala yon. Bahagi naman talaga ng pag-ibig ang masaktan. Siguro, hindi lang talaga ikaw yung para sa akin. Malungkot na wika ni Dave. Siguro kung hindi lang ako inunahan ng hiya. At baka isipin mo na sinasamantala ko ang pagmamahal mo. Hindi siguro ganito ang nangyari sa akin. Malamang wika ni Jace. Kalimutan mo na yon. Ang mahalaga nakaligtas ka. Formal na sabi ni Dave. Ipinagtulakan mo kasi ako kaagad. May sasabihin pa sana ako. Pero hindi mo na ako kinausap. Patuloy ng dalaga. Sorry. Hindi ko kasi kayang makita na paalis ka. At saka masakit na masyado. Pero alam mo bang kinagabihan, kinontag din kita kaagad. Sagot ni Dave. Kinuha ni Ralph ang cellphone ko. Noong tinangka kong bawiin, sinira niya. Paliwanag ng dalaga. Sorry ha. Hayaan mo. Hindi ka na niya magagalaw kasi nariyan na ang mga magulang mo. Magsimula ka ulit ng panibagong buhay. Ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Magsisilbing leksyon ang mga nangyari para maging mapanuri ka sa taong muli mong mamahalin. I am thinking na umalis muna ako dito to get myself back on track. Mahabang turan ni Dave. Salamat sa mga tulong mo. Sayang, hindi tayo nakilala ni baby. Sumuko naman kasi siya. Siguro, hindi niya nakayanan ang hirap na dinanas naming dalawa sa kamay ng kanyang ama. Malungkot na turan ni Jace. Nagbabadya na namang umagos ang kanyang mga luha. Hindi lang siguro siya para sa'yo. Sana maluwag mong tanggapin sa dibdib mo ang pagkawala niya. Nang hindi siya mahirapang umalis tungo sa lugar
kung saan siya naitagdang mapunta. Seryosong sagot ni Dave. Gagawin ko. Pero yung iiwan mo ako, hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap. Seryosong wika ni Jace. Jace, kailangan ko rin ayusin ang buhay ko. Hanapin yung nawawalang bahagi ng pagkatao ko. Sagot ni Dave na pinipigilang malaglag ang kanyang mga luha. Dave, pwede bang manatili ka na lang sa tabi ko? Pakiusap ng dalaga. Jace, hindi mo maaring pilitin ang sarili mo na mahalin ako. Sagot ni Dave. Dave, sa maikling panahong nakasama kita sa iisang bubong at nakita ko kung paano mo ko pahalagahan at pati na rin ang pinagbubuntis kong galing sa iba, handa mong akuin. Sapat na yon to make me fall in love with you. Hindi ko ipagkakaloob ang sarili ko sa'yo kung hindi kita mahal. Walang bikig sa lalamunang wika ni Jace. Nagulat siya sa sinabi ng dalaga. You heard me right? Saad muli ni Jace. You told me na bayad lamang sa mga naitulong ko sa'yo. Sagot ni Dave. Kasi nahihiya akong aminin, lalo na nang sinabi mong may minamahal ka. Saad ni Jace na sinundan ng buntong hininga. Why didn't you tell me about that feelings? Tanong ni Dave. You did not listen when I was about to tell you. After you told me that you love me. Sagot ng dalaga. God, Jace, hindi sana nangyari sa'yo ang lahat ng ito. I almost get crazy. You know that, huh? I almost lost you. Pagway-wika ni Dave. Parang dati lang, no? Noong sinabi mong may crush ka, nagpaligaw ako sa iba. Natutunan kong mahalin si Ralph, pero ni minsan hindi ko hinangad na ibigay sa kanyang pagkababae ko. Pero ninakaw niya. May hinanakit na wika ng dalaga. Ikaw rin naman yung crush ko. Natakot lang ako baka lumayo ka sa akin kapag inamin ko sa'yo. Medyo nakangiting wika ni Dave. Bakit hindi mo sinabi? Ani ng dalaga na napatingin kay Dave. Noong magtatapat ako, sinagot mo naman si Ralph. Isang araw bago yun. Kaya pumayag na lang ako sa Amerika na mag-aral at nagpanggap na bakla. Natatawang paliwanag ng binata. Nakakatuwang isipin, no? Pinaglaruan tayo ng kapalaran. Siguro, ganito lang talaga ang ginawang paraan para muli tayong magkita at magkasama. Ang sakit nga lang, nadama yung walang kamuwang-muwang pa sa mundo. Malungkot na turan ni Jace. Ginagap ni Dave ang kamay ng dalaga at masuyong hinalikan. Hindi naman napigilan ni Jace ang umiyak. Lalo nang maalala ang kalupitang dinanas niya kay Ralph at ang pagkawala ng kanilang anak. Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan sa piling sana ng lalaking matagal niyang itinatago sa kanyang puso para maging buo at totoong ama ng sanggol ang mamulatan nito. Pero malaking pagkakamali pala ang muli niyang pagsama rito. Kung dati ay may kaunti pa siyang pagmamahal kay Ralph, ngayon ay napalitan ng puot at galit dahil sa sinapit ng sanggol na kanyang dinala. Pagsisisihan mo ang lahat. Mahinang bigkas ni Jace kasunod ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Jace, tama na. Huwag ka nang umiyak. Masuyong wika ng binata. At saka hinaplos ang pisngi nitong basa ng luha. Magbabayad siya. Jace, bawat kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. Hayaan mong panahon ang maningil. Huwag mong ipunin ang galit sa puso mo. Umupo ang binata sa gilid ng kama at niyakap ang dalaga. Humanda siya. Bibigyan ko ng hustisya ang nangyari sa akin. Lalong-lalo na sa anak ko.
Baby, makakasama sa'yo ang mga ginagawa mo. Hindi mo masisingil si Ralph kung magkasakit ka naman. Ang dapat mong gawin ay magpalakas para handa ka sa oras na magkita kayong dalawa. Seryosong payo ni Dave. A week later, inihatid nila sa huling hantungan ang munting anghel. Maayos-ayos na rin ang kalagayan ni Jace, kaya kasama siya sa pagpapalibing sa kanyang anak. Isang disenteng himlayan ang ipinagawa ng mga magulang niya para sa sanggol. Baby, lagi mong babantayan si Mami ha. Mahal na mahal kita. Sorry, hindi na kita naprotektahan ng husto. Naging mahina na kasi si Mommy. Baby. Tura niyang humahagulhol habang nasa harapan ng munting kabaong na kinalalagyan ng kanyang anak. Hinaplos niya ang pisngi ng sanggol bago hinalikan. Halik ng pamamaalam. Bye baby. May you rest in peace. Meet you at the right time. I love you so much. Mga huling kataga ni Jace na pabaon sa kanyang anak. Isinara niya ang kabaong pagkatapos ay binasbasan na ng pari. Hindi mapatid-patid ang luha ng dalaga. Nanatili sa tabi niya si Dave. Naroon din sina Freya at Steven. At ang mag-asawang Brian at Elena. Nang naiayos na ang lahat ay umuwi na sila. Dahil hindi pa maaring manatili sa labas si Jace. Tuluyan na bang mapapagbigyan ang mga pusong matagal nang ninanais ang isa't isa? Abangan ang karugtong.